Parati ka bang kumakain ng prutas na atis? Kung gayon, marapat na alam mo rin ang mga masamang dulot nito upang hindi ka magsisi sa huli. Hello, what's up? Your best here. Marahil ay pamilyar ka na rin sa prutas na ito. Matamis, kakaiba, at makikita nga sa tabi-tabi, lalo na kung ikaw ay nasa probinsya. Subalit ang masarap na prutas ding ito ay may mga negatibong side effects na dala-dala na batid kong marahil ay hindi pa batid ng iba. Kaya halika at isa-isahin natin ang mga natatanging kaalaman hinggil sa prutas na ito, ang prutas na atis. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Custard apple o atis sa Katagalugan, isang tropikal na prutas na kilala rin sa iba pang katawagan tulad ng sugar apple, cherry moya, setapal, sharifa at bullocks heart dahil sa kakaiba nitong hitsura. Ang atis ay mayroong mga mapuputi at graining texture ng laman at may tinataglay na itim o mga buto na kulay brown. Matamis ang hinog na atis at kung hinog na nga ito ay malalaman mo kakaagad dahil sa malambot na ang balat nito kung iyong pipisilin. Maraming benepisyong daladala sa kalusugan ng tao ang prutas na ito. Kaya naman, mainam nga itong isama sa inyong daily diet. Pero bago natin pag-usapan ang mga masama nitong dulot, ay halika't kilalanin muna natin ng husto ang prutas na ito. Ang atis ay orihinal na nagmula sa Amerika. Subalit sa kasalukuyan, ang India na ang isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng export nito. Ang atis rin ay isang mainam na antioxidant na magtatanggal ng mga bad toxins at free radicals sa inyong katawan. At kung mahilig ka ngang kumain ng atis, ay pinaniniwalaan ngang mapapabagal din ito ang inyong pagtanda. Magiging makinis rin at masigla ang inyong balat dahil mahusay ang prutas na ito sa pagre-repair ng ating mga cells. Napatunayan ring isang anti-cancer fruit ang prutas na atis. Ang antioxidants, asimicin at balaticin nitong taglay ay isang mahusay na anti-cancer properties. Mayaman rin sa potassium at magnesium ang atis at mainam na nagre-regulate ng ating blood pressure. Para sa malabo ang mga mata, mainam din ang pagkain ng atis dahil ito ay punong-puno ng vitamin C. At dahil mayaman ito sa mga dietary fibers, magiging maayos ang daloy ng inyong bituka. Subalit sa kabila ng mga maganda nitong epekto sa kalusugan, ay marapat na batid mo rin kung ano-ano nga ba ang kahihinatnan kung lalabis ka naman sa pagkonsumo nito. Dahil sa mataas sa calories ang atis, ay maaari kang tumaba dahil lamang sa pagkain nito. Ang matamis nitong lasa ay mataas din sa sugar. Kung kaya naman, kung ikaw ay mayroong diabetes, ay marapat na iwasan o bawasan mo na nga lamang ang pagkain ng prutas na ito dahil ito ay maaaring makaapekto sa iyong atay at bato. Kung sobra din ang kain mo nito, maaari kang makaranas ng bloating, dahilan ng diarrhea o constipation dahil sa mataas nitong fiber content. Ang atis rin ay isang mahusay na panlunas para sa mataas na blood pressure. Ngunit, kung ikaw ay umiinom na ng mga gamot para sa iyong blood pressure at kakain ka pa nga ng atis, maaaring bumagsak naman ng sobra ang pressure ng inyong dugo. At kaugnay ng pagbagsak ng inyong blood pressure, maaaring magbunga rin ito ng iba pang mga komplikasyon, katulad ng iron at potassium overdose, at maaari kang mahilo
o mawalan ng malay. Gayon din ang buto ng prutas na atis. Mayroon itong nakalalasong mga toksin na mayroong masamang dulot sa mata at sa balat, at maaari mo pang ang ikabulag kung sakasakali. Kaya pagkatapos mong kumain ng atis ay tapon mo na lang kaagad ang mga buto nito. Ayan, ngayon ay alam mo na ang mga maganda at negatibo nitong idudulot sa iyo. Hindi naman po masama ang kumain nito, ngunit panatilihing balanse lamang at hindi abuso. Mainam mong kainin ng diretso ang hinog na atis. Maaaring isang cup sa cake, gawing shake at gawing ulam kasama ng munggo. Narinig mo na ba ang isang klase ng dahon sa Pilipinas na tinatawag na bago? Isang kakaibang dahong gulay na iilan pa lamang ang nakaalam. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano-ano nga ba ang mga gamit at ang halaga ng puno at halamang ito, at bakit hindi ito madalas na pinapansin, gayong mas higit naman itong kapaki-pakinabang kaysa sa iba pang mga gulay. Ano nga ba ang bago? Ang bago o ngetom ngemon ay isang klase ng maliit na puno at nagtataglay ng marurupok na mga sanga. Popular ang halamang punong ito sa mga bansang Indonesia, Malaysia at dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman dapat ay nakikilala ito ng lahat. Ang ngetom ngemon ay tinatawag ring joint fear, tulip, melinjo, belinjo o tulip, at dito nga sa Pilipinas ay binansaga nating bago. Maaring hindi ito kilala ng karamihan dahil marami na ngang mga gulay ang ginagawang alternatibo o kahalili ng bago, katulad ng pechay, mustasa at dahon ng ampalaya. Subalit batid mo ba na sa mga liblib na probinsya dito sa Pilipinas, ang melinjo ay napakahalaga pala sapagkat maaari mo itong gulayin, gataan, isang cup sa mga sinabaw, sa sopas at maging sa ilang mga putahing ginataan man o ginisa. Karaniwang tumataas ng 15 hanggang 20 metro ang puno ng melinjo o bago at nagtataglay nga ng mga evergreen o mga bilugang pahabang dahon. At ang mga bata o lambod na dahon nito ang kinukuha upang gulayin. Subalit maliban sa mga dahon ay higit ding importante ang bunga nito na pinagmumulan nga ng melinjo nut. Masarap kainin ang mga buto ng bunga nito na animoy lasa nga ng buto o almond nuts. Subalit mas higit itong mahalimuyak at mabango. Maaari mo itong ilaga, isangad, at maging ang balat nito ay maaari mo ring kainin basta ito ay naluto. Samantalang sa Fiji, sa Thailand at sa Indonesia, ito naman ay isinasama sa kanilang mga sopas. Ginagawa din itong chips na maaaring iluto at kainin bilang merienda. At ito ay mayroong tinataglay na mga kokonting pait at lasa. Ang pagkain mo ng bunga ng bago ay mahusay palang makatutulong upang makaiwas ka sa pananaba o pagkakaroon ng diabetes. Isa rin itong mahusay na antioxidant at antibacterial agent upang mapanatiling malusog ang iyong immune system. Makatutulong din ang pagkain mo nito upang mapaganda ang daloy ng iyong metabolismo. At dahil lamang sa pagkain mo ng dahon man, balat ng buto nito at ang bunga mismo ay maaaring humaba na nga ang iyong buhay. Ikaw, sa inyong lugar, nakita mo na ba ang dahon o gulay na bago? At ano naman ang tawag nito sa inyo? Balingbing. Narinig mo na ba ang katawagang ito? Isang terminolohiya na ang ibig sabihin ay isang individual na mayroong iba't ibang anyo, mukha o opinyon sa mga bagay-bagay. Dahil sa literal na anyo, ay mayroon ding iba't ibang anggulo ang hitsura ng prutas na balingbing.
Mahilig ka rin bang kumain nito? Bagaman ito ay malasa at masarap, ay marapat na alam mo rin na may masama rin pala itong dulot o daladala. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang mga benepisyo, risk at side effects ng pagkain natin ng prutas na balimbing. Kailan mo nga ba ito dapat ikonsumo at kainin upang sa huli ay hindi manganib ang iyong kalusugan na maaari mo pang ngang ikamatay? Ang balimbing, karambola, starfruit o minsan ay tinatawag na five fingers ay isang magandang uri ng prutas na buhat sa puno ng Averrhoa carambola na native nga dito sa atin sa Katimugang Asya. Ang balimbing ay mayroong 5 hanggang 6 na kanto at pisngi na kung hihiwain nga ng pahalang ay 6 mo ito'y hugis tala o star. Kaya ito binansagang starfruit. Maraming gamit ang balimbing. Maaari mo itong kainin ng hilaw, hinog, pwedeng lutuin, minatamis, sangkap sa mga putahe, ginagawang juice, at garnish sa mga pagkain. Ginagamit din itong pantanggal ng mga mansa sa mga labahin at kalawang naman sa ilang mga piling metal katulad ng brass. Subalit bago natin talakayin ang nakalalaso nitong epekto, ay hayaan ninyong isa-isahin ko muna ang mga benepisyo sa ating kalusugan ng prutas na ito, ang prutas na balimbing. Ang balimbing fruit ay mayaman sa water, carbohydrates at protina, at nakapapawi nga ng pagkauhaw kung makakakain ka nito. Ang mapakla nitong lasa, lalo na nga bago ito mahinog ng lubusan, ay isang mainam na anti-cancer property. At ang pagkain mo nga nito ay makatutulong sa iyo upang malabanan ng katawan ang ilang mga dahilan upang magkaroon ng mga cancer. Isa ring mahusay na anti-inflammatory agent ang prutas na balimbing. Kaya mahusay itong gamiting panlunas sa mga sintomas ng psoriasis o dermatitis. Kung madalas ka ngang kumain ng balimbing, ay mabilis ka ring papayat dahil nakatutulong itong mapaayos ang daloy ng ating metabolismo. Mainam rin sa kalusugan ng puso ang pagkain ng balimbing. Ang mataas na bilang ng sodium at potassium sa prutas na ito ay magsisilbing electrolytes sa ating puso. Ang calcium rin itong taglay ay nakaalis ng tensyon sa daluyan ng ating mga dugo, sa mga arteries o mga blood vessels sa katawan. At dahil mayaman nga ito sa anti-inflammatory agent, ay makatutulong din ito upang mapaginhawa ang pangangati at pananakit ng inyong lalamunan. Subalit papaano naman nasabi na maaaring manganib ang iyong buhay sa pagkain lamang ng prutas na ito? Kahit na nga maraming magandang daladala o dulot sa ating kalusugan ang prutas na balimbing, ito naman ay nagtataglay ng mga substance na tinatawag na neurotoxins, caramboxin at oxalic acid. At kung ito ay makain ng mga tao na mayroong kidney failure o sakit sa bato, ay maaari silang dumanas ng madalas na pagdighay, pagsusuka, pagkahilo, mental confusion at ang pinakamalala ay maaari nga nila itong ikamatay. Kaya bago ka kumagat ng prutas na ito, ay siguruhing wala kang sakit sa bato. At kung hindi naman, ay kumain lamang ng sakto. Sa inyong lugar sa probinsya, mayroon pa bang mga tumutubong puno ng balimbing? Ano naman ang tawag nito sa inyo? At mayroon ka bang karanasan noong kabataan mo na kaugnay ng prutas na ito? Ang prutas na balimbing. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best,
para sa Best TV.